Ayan, mga kabunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, anong oras man po sa inyo dyan ngayon, umaga man po, tanghali, hapon, gabi, ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Ayan, mga kabunyog, hindi naman sa hindi naman sa tayo'y nag, nagiging chismoso, Hindi naman sa ganun. Pero siyempre, nagkaka-interes ang ating mga kababayan dito sa nangyayari nga sa pamilya Duterte, lalo na tungkol dito sa issue ng bahay na yan na binebenta. Kahit ang mainstream media, binalita na ito eh. Ha? Ah, nung isang araw kasi, may nilagay na paskil doon sa bahay ng mga Duterte. Yung bahay na, no, yung sikat na bahay ni Duterte, na pinapakita niyang luma na yung bahay, hindi niya nare-renovate kasi wala siyang pera. Yung bahay na yon, yung bahay doon sa Davao, ah, ah, nung isang araw may paskil yon. House and lot for sale. Tapos may contact number kung sinong kukontakin. Pagkatapos ng hindi pa nga isang araw, tinanggal yung paskil. Sabi natin, nung ano natin to, tinalakay natin to, 'di ba sabi ko niyan, dalawang bagay lang 'yan. It's either nabenta na, sold, o inalis na yung paskil o kaya may tumutol. Kaya may tumutol. Ibig sabihin, may kumontra para hindi na lumaki pa ang issue at away, inalis na lang yung paskil na for sale. So ngayon lumilinaw na mga kabunyog. Lumilinaw na kung sino ang naglagay ng paskil na for sale, kung sino ang mga tumutol. Sabi niya, wag daw ibenta, hindi siya papayag. Yun. Yan yung sabi ni PD. Ang sabi ni Pulong Duterte, siya kasi yung nagkikwento. Sabi ni Pulong Duterte, wag ibenta kasi hindi daw papayag. Yan daw ang sabi sa kanya ng kanyang ama. So malinaw dito mga kabunyog, mga kababayan, ano ito? Nagkakaroon talaga ng hidwaan itong mga Duterte. Sa tingin natin, ibebenta ni Hanilet yon, hindi naman dahil wala silang pera, ang daming pera niya. Kaya lang sama ng loob. Sama ng loob ni ni Hanilet. Hindi naman binebenta yon dahil wala ng pera. Kaya lang parang ayaw na ni Hanilet na umano doon. Ayaw na ni Hanilet doon sa bahay, lalo na nung mga lumabas nga yung issue ng mga girlfriend na yan. Siyempre masama ang loob ni Hanilet doon. Kaya parang gusto niya nang kalimutan yung bahay na yon, ibenta na lang yan. Kaya lang siyempre ayaw ng pamilya. Ito na nga. Sabi ni Pulong, kausap niya daw yung kanyang ama. Ang sabi daw ng kanyang ama, wag daw ibenta. Hindi siya papayag, sabi ni Duterte. Sabi pa ni Pulong, tinanong ko kung kanino ang titulo, parang kay Hanilet daw. Hindi malinaw ang sagot niya. Yun. Sabi ni Duterte daw sa kanya ng kanyang ama, hindi daw, tinanong niya kung kanino ba kasi ang titulo noon. Sabi ni Pulong Duterte, tinanong ko kung kanino ang titulo, parang kay Hanilet daw. Hindi malinaw ang sagot niya. Pero sabi ni Pulong, ayaw talaga niyang ipabenta. Pero kung ibebenta ni Hanilet, wala raw siyang magagawa. Yun, medyo may ito, malalim itong away na ito. Galit si Hanilet sa mga nangyayari na yan. Makikita naman natin, si Hanilet. Ibig sabihin, kumbaga, dala ng sama ng loob, gusto niya, ibenta na lang yan. Ibenta na lang yung bahay na yan. Kaya lang, nagre-react yung pamilya. Ang alam nating unang nag-react dyan, si Baste. Pangalawang nag-react dyan, si Sara. Tapos nakarating na kay Duterte kasi nandun si Pulong, kwininto daw kay Duterte. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Sa tingin ko, hindi naman ito dahil sa pera. Hindi ito dahil sa pera. Ito? Bahagi pa ito ng away ng mga Duterte, kaugnay nga, lalo na itong paglabas ng mga naglabasan yung mga
mga ano ni Duterte, girlfriends eh. Oh. Para kila Sara Duterte, kila Baste, kila Pulong, wala nang issue ang tungkol sa pambababae ng kanilang ama. Para sa kanila, tanggap na nila yan na ganun ang kanyang ama, kanilang ama. Yung pagkakaroon ng maraming girlfriend ng kanyang ama, ay, ano na yon? Para kila Sara, kila Pulong, sa kila Baste, tanggap na nila yan. Kasi iniwan na nga yung kanilang ina, napunta doon sa kay Hanilet. Kaya lang, ang malaki dyan na ano, ang tinatamaan dyan at naghihinanakit, siyempre si Hanilet at saka si Kitty. Kasi sila ngayon yung kasama ni Duterte. Tapos ngayon, lumalabas pala, marami pa palang kasabay kay Hanilet. So nalalaman na ngayon ni Hanilet na ang sabi nga, may bahay pa yung girly balaba na yon. Oh, ang sabi, actually kung panunuorin mo yung mga vloggers, nag-aaway sila. Kasi may kakampi kay Hanilet, may kampi kila Sara. Oh. Pero sila Sara Duterte, ang stand kasi nila Sara Duterte sa kanila Baste, nila Pulong, wala na, ano na, tanggap na nila yan na ang kanilang ama, babaero. Tanggap na nila. Para sa kanila, wala nang issue yon kasi iniwan yung kanilang ina. Oh, matapos daw iwan yung si Elizabeth Zimmerman, yung ina nila Pulong, para sa kanila, lahat na ng babaeng na involved kay Duterte, girlfriends niya. Kaya wala silang kinakampihan doon. Ay siyempre si Hanilet naghihinanakit kasi hindi naman siya, para sa kanya, hindi siya simpleng girlfriend ni Duterte kasi siya yung kinakasama ni Duterte ngayon. Oh. Ay kaya lang, dumating yung dumating na ngayon yung pagkakataon, nakulong si Duterte, naglabasan ngayon kung sino-sino yung mga babae na yan. Ha? Ang problema, ang naging attitude nila Sara, nila Pulong, parang tinatanggap pa yung ibang mga babae na yon sa buhay ni Duterte. Kasi nga, para kila Sara, wala yan. Lahat ng babae ni Duterte para sa kanila, pare-pareho na lang yan, mga girlfriend ng kanilang ama. Siyempre, hindi matanggap ni Hanilet yon. Kaya bilang pag-aalboroto ni Hanilet, yan yung pagbibenta ng bahay. Ay kaya lang, yun siyempre mahalaga rin yun sa mga Duterte kasi bahay ni Digong yon nang hindi niya pa asawa si Hanilet. Kaya nga ang sabi dito, actually dyan sa interview na yan kay Pulong, ang sabi daw ni Digong sa kanya, sabi ni Pulong, huwag niya nang pag-interesan yung bahay na yon. Sabi daw ni Duterte kay Hanilet, huwag niya nang ibenta yon. May malaki naman siyang bahay. O yun, imagine niyo yan. Sabi daw ni Duterte kay Pulong, sinabihan si Pulong, huwag niya nang ibenta yon. O, ang sabi ni Duterte, si Hanilet, huwag nang ibenta yung bahay. Kasi mayroon naman siyang malaking bahay. Oh. Kaya nakita niyo Nakita niyo yung nangyayari dito? Kaya naglalabasan na ngayon itong mga na to. Tayo kinikwento lang natin to, objective Kung anong nangyayari. Oh. Kaya, 'di ba, tama tayo sa sinabi natin. Ang sabi natin, yung naglagay ng paskil na yun na house and lot for sale, si Hanilet yun. O, di ba tama tayo? Galing na mismo yan kay Pulong. Galing na mismo kay Pulong. Kasi sinabi niya na daw sa kanyang ama, kwininto niya na ibebenta na yung bahay. Depressed daw si Duterte. Bakit ibebenta? Yan ang una kong bahay. Yan ang una kong bahay. Bakit ibebenta yan? Saka, mayroon namang bahay na iba si Hanilet, sabi ni Duterte. Mas malaki pa. Sabi ni Jolie Rafael, dami palang bahay, nagpapanggap na simple. Sabi nga dun sa isang vlogger, kahit daw kasi yung si Girly Balaba yata, mayroon ding bahay. Mukhang doon nag-iinakit si Hanilet Mukhang doon nag-iinakit si Hanilet na nung iniwan ni Duterte si Elizabeth Zimmerman, akala ni Hanilet siya lang. Ay meron pang iba. Naglalabasan yun ngayon. Di ba? Naglalabasan yun ngayon. Sabi ni Forever Duterte, ang bilis yun naman maniwala, drama lang yun. Nasaan ang drama doon? Walang drama doon. Ang away ng mga Duterte, ang away na ito nila Hanilet at nila Sara, hindi yan drama.
Nung naaresto si Duterte at dinala sa ICC, nakita natin, naging maganda na yung pagsasama nila Sara at sa kanila Hanilet. Nagpapapicture na nga doon, sabay nagpapa-interview. Ay kaya lang, nag-normalize na ang lahat, nag-normalize na. Ang problema kasi, lumabas yung ibang mga babae ni Duterte. At open yun. Pagdating doon sa dahig, winelcome din nila Sara, winelcome din nila Baste. Winelcome nila Pulong doon. Naghinanakit ngayon si Hanilet. Pati mga vloggers ngayon nag-away-away. May kampi kay Hanilet, may kampi kila Sara. Tapos napangalanan na ngayon yung mga babae na involved kay Duterte. Ay di lalong nagalit si Hanilet. Ibig sabihin, nang iwan pa lang ni Duterte si Elizabeth Zimmerman at sumama sa kanya, nagkaanak pa sila si Kitty, mayroon pa palang ibang babae si Duterte. Napanood ko yung vlog ni Banat Bay, sabi ni Banat Bay, ay kayo naman, lalaki si FPRRD, normal yan. Yun ang, oo nga naman. Ay si Duterte naman talaga, babaero eh. Yan. Kaya lang, ang hindi matanggap itong mga nangyayaring ito, si Hanilet, ay biglang pumutok ngayon. Pumutok. Kasi nga, ayun, bumibisita na doon sa dahig. Yung mga chicks ni Duterte. Yan ay. Nang hinuli si Duterte, inaristo, dinala sa ICC, syempre nagkaisa yung pamilya Duterte, yung first family sa second family. Syempre sinantabi muna nila kung ano-ano mang issue nila dahil kailangan nilang aksyonan yung nangyari sa kanilang ama. So naging close si Sara saka si Hanilet nung mga unang linggo. Ngayon kasi normal na naman ang sitwasyon. Ano nang pinag-uusapan? Nag-uusap na ng gastos. Saan i-charge yung mga gastos? Sa properties ba ni Hanilet o sa properties nila Sara? Ayan, ano na yan? Siguro pinag-uusapan na rin yung hatian ng mga yaman, ng mga mana. Yan, nagkakaano na. Lumitaw pa yung mga babae ni Digong, nagalit si Hanilet doon. Nagsalita pa sila Sara, na parang ang sabi nila Sara at sa kanila Baste, basta kami nang umalis, nang iniwan ng aming ama ang aming ina, lahat ng babae niya, pare-pareho na lang yan, girlfriend. Yan na ang nangyari. Galit na ngayon si Hanilet. Di ba? Yan yun. Ganyan ang nangyari dyan. Kaya nung nakita ko nung isang araw na may paskil na house in lot for sale, sabi ko, mainit ang dugo ni Hanilet. Mainit ang dugo. Isang linggong walang bisita si Digong, kaya pumunta doon si Pulong. Pagpunta ni Pulong doon, ito na yung kinikwento ko ng interview ni Pulong. Nalaman na ni Duterte na binibenta na ang bahay. May medyo masama ang loob ni Duterte. Ayaw pumayag. Siguro nakarating na ngayon kay Hanilet na ayaw ni Digong na ibenta ang bahay, inalis yung paskil. Bigla wala nang paskil doon na house in lot for sale. Di ba? Sabi ni Dolan, magulong pamilya ng amo ng mga DDS ay yun talaga eh. Anyway, sige, mga kabunyog mga kababayan. Ano naman to? Para light yung topic naman muna natin. Ayan, yan yung balita ni Pulong sa pagbisita niya sa kanyang ama. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.